Sinagawa ni Stephen Holt ang mga fans at tinanong kung ano ang gusto nyo. Na-excite ang lahat kasi nakakasabay ng terra firma pero hindi nga lang magawang matalo ang considered pinaka the best sa liga ng SMB. Hindi ko alam kung magandang balita ba ito kay Holt pero ito nga po ay kinukuha na ng Magnolia. Pangalawang update, hindi lang pala si Holt ang kinukuha pati din si Wami Chongson. Naku, harvest time na din pala para sa SMC teams. At may pangatlong update po tayo. Kasalanan po pala ni Calvin Oftana ayon kay Chot Reyes na natalo sila dahil sa dami niyang turnovers. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa sinigaw ni Stephen Holt sa mga tao, isa lang ibig sabihin nito, maging ang number 1 pick na to ay may hindi magandang napansin sa PBA. Bago pa lang po si Holt sa PBA, halos mag-iisang taon pa lang, pero bakit niya alam ang mga nangyayari sa liga? At bakit alam niya na may parity sa loob? Hindi naman niya siguro nalaman kung base lang sa mga kinukwento sa kanya, pero maging siya ay may hindi magandang napansin sa PBA. Sa first game, sinagawan niya ang mga tao. Ang sabi, napatanong na lang kung ito ba ang gusto ng mga tao, patas na laban or may parity sa PBA games. Hindi ko alam kung nasaksihan din mismo ni Stephen Holt tuwing naglalaban sila sa SMB yung tungkol sa 8 versus 5 na issue. Kasi kung mitikuloso kang player, mapapansin mo talaga to. At alam nyo ba sa PBA ngayon na halos puro free throw shooting na lang ang kompetisyon? E kung ganito nga ang PBA, bakit niya tinanggihan ang mga offer sa Europa at pumasok pa dito? Gusto lang naman niyang sumubok kung anong estilo ng basketball sa Pilipinas. Pero in fairness kay Holt, kaya niyang dalhin to the next level ang Jeep. Nung pumasok siya dito, maraming na-achieve ang Jeep na first time na nangyari sa kanilang franchise, gaya ng first win sa playoffs at first time na nakapasok sa QF, syempre sa tulong din ni Wami Chongson. Ayon sa PBA.ph, si Holt ay nagkaka-average ng 17 PPG kung di ako nagkakamali. Kaya masasabi mo talaga na isang malaking asset si Holt at mainit po siya sa mga mata ng PBA teams ngayon. Naniniwala din ako na kung hindi man lang siya ibibigay ng Jeep sa iba, hindi talaga alis yan. Kung titingnan mo rin ang body language ni Holt, ginaganahan siya sa Jeep at sinabi na rin niya dati na tutulungan daw niya ang Jeep na makabangon. Siya nga pala, dadagdag ko na rin to, Stephen Holt po ay kinukuha ng Magnolia. Dahil maagang nagbora ang Magnolia, maaga din sila nagplano na kunin si Holt at bukod sa kanya, si Wami Chongson kinukuha rin po ng Hinebra para ipalit kay LA Tenorio. Ang tagal nang gustong makakuha ni Coach Tim si Chongson pero ayaw talagang lumipat. Hindi ko alam kung this time papayag na ba siya. Kung mautak si Chongson, huwag siyang pumayag. Kapag pumayag siya, bababa ang playing time niya at mababawasan pa ang kanyang kumpiyansa. Imbes ng galing na nga niya dyan sa Jeep, babalik na naman sa pagiging rookie mode. Kakawawain lang siya sa mga SMC teams. Itaga nila yan sa bato, papangit ang career nila. Makakapag-champion nga sila pero sabog naman sa playing time. Wala rin. Diyan na sana sila sa Jeep para sabay na maging franchise player. Tara, next update. Silipin natin itong mga ganap ng Ross versus TNT. Oy, grabe itong ginawa ng Ross sa TNT ha. Matigpunti ka na nga matalo ang Ross. Pero na-manage ng Ross na i-maintain ang lead at hanggang sa dulo up by 1 lang ang lamang nila. Kudos sa mga bata ni Coach Yeng. Talagang worth it yung pagpapahinog ng Ross sa mga players nila. Sila yung halimbawa ng laban na naayon sa chemistry. Ang ganda ng laban nila ng TNT. Mas pinapaganda na ngayon ang PBA kasi may nakapasok na independent team sa semis. Halos 4 na taon na tinagal or 5 years bago nakapasok ulit ang Ross sa semis. Dati nung nalipat si James F sa Ross, nakapasok din sila noon under Coach Caloy. Pero ngayon inulit na naman niya ni Coach Yeng. Isa lang masasabi ko, ibang klase talaga si Coach Yeng na kahit kinulang sila noon sa best players, pero nagawa pa ni Coach Yeng na i-rebuild ang napakagandang young talents at maganda din ang kanilang balasahan ngayon. Parang roster nila ngayon ang bagong lineup na binuo din ni Coach Yeng dati nung sina Polly at Jeff Chen pang star players. Iba ka rin Coach Yeng. Tsaka sa TNT din pala, parang sinisi ata ni Coach Chot si Calvin Oftana dahil 2 beses siyang nakakommit ng turnovers na sunod-sunod at hindi pa niya naipasok ang 3 niya. Parang kinabahan ata siya. Kabado siya sa last minute at hindi alam ang gagawin. Ngayon na Ross ang nakapasok, bad news, San Miguel ang makakalaban nila. Best of 5 series po ito. Anong malay natin, bilog naman ng bola. Sa tansya ko, merong 45% ang Ross na makakapasok sila sa finals. Pero at least nag-semis, diba? Contender team naman ngayon ang tingin ng mga tao sa Ross. Marami na rin po naikisimpatya sa Ross at isa din ako dun. Good luck sa laban. Ross na lang representative ng lahat ng independent teams at malalaking teams pa ang babanggain nila.